Magandang gabi po. Ako si Ma'am Rose. Ngayon ay ating po talakayin ang katanungan ni Raymond Palen. Good afternoon po. Salamat po sa inyong health advice. Please help me about my x-ray result. Meron silang nakitang dalawang malabong bukol doon sa ika-9 ribs ko. Di ba 12 yung ribs natin? Doon sa ika-9 ribs niya sa kanan, merong nakitang bukol. At ang sabi po ng x-ray, i-consider daw yung HNE BCSBOSU. Ang ibig sabihin, sabi niya, please help me po how to cure or what advice para magamot ito. Salamat po ng marami. God bless po. Salamat. Napakabuti niyo po talaga. Binibigyan po ng panahon at concern ang bawat lumalapit sa inyo, maging sa inyong live video o sa chat. God bless po. Ngayon, para madagdagan po ang inyong kaalaman tungkol sa pulmonary nodules or bukol sa baga, mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. Click nyo rin yung bell para ma-update kayo sa aking bagong video. Ganon din po sa aking Facebook page. Meron akong Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. At meron din po akong TikTok at saka yung Rear. Pwede po kayong i-click yung follow, like, and share para ito'y lumaganap. Kaya ito pong problema mo ay tungkol sa pulmonary nodules. Ang pulmonary nodules, ito'y nasa baga. Ito yung mga bukol na na-form doon. Karamihan ng bukol sa baga ay hindi naman cancerous. Bihira lang na magkaroon ng cancer or yung bukol na yon maging cancer. Ang mga bukol ba sa baga ay curable. Ang treatment po ng mga bukol sa baga depende sa diagnosis. Pero karamihan po ay hindi naman cancerous, hinahayaan lang doon, lalo na kung hindi naman nagbabago sa loob ng 2 taon. Ngayon, pagka po yung bukol ay nakita agad na cancerous yun, pag na-detect ito na maaga sa small size lang siya, very curable naman yan. Kaya yung mga bukol sa baga, yung pulmonary nodules, ang payo ng doon sa x-ray, i-consider daw yung HNE. Ano ba ibig sabihin ng HNE? Ito yung high risk nodule evaluation. High, yung HNE, ang ibig sabihin high risk nodules evaluation. Ginagamit po itong HNE na to para ma-assess ito yung mga team na mga specialists, pulmonologists, radiologists, thoracic surgeon, and oncologist. Pag sinabing HNE, high risk nodule evaluation, ang mag-evaluate doon sa bukol na yon, ito yung mga team na mga specialists, pulmonologist, radiologist, surgeon, and specialist sa cancer, oncologist. Yung sinabi namang DCSB, ibig sabihin po nito ay double time. Yung BOSU, volume doubling time. Ito'y pagsusuri sa bukol kung ito'y cancerous o hindi cancerous. Kaya yung DCSBOSU, ito'y tinitingnan nila gaano kabilis lumalaki yung bukol. Kaya kino-consider yon. Ang mga bukol sa baga na maliliit na bilog ay ito po'y maaring non-cancerous or cancerous. Pagka ito po'y benign, maaring ang sanhi ng na hindi cancerous na bukol sa baga, maaring nagkaroon ng inflammation, nagkaroon ng infection sa baga mo, or nagkaroon ng peklat, no? Yung cancerous na bukol,
ito'y nag-i-spread sa ibang bahagi ng katawan. Kaya nga yung benign naman, yung mga hindi naman cancerous, ito'y typically sanhi ng inflammation. Halimbawa po, kaya nagkaroon ng inflammation, ang ating immune system, pag merong injury sa ating katawan, mamamaga yun. Dahilan sa ang mga white blood cells and other cells pupunta dun sa site ng inflammation para tulungan kang gumaling. Kaya pag pumunta doon yung white blood cells mo para patayin, para pagalingin yung injury or para mawala yung inflammation, nagkakaroon man ng mga white blood cells, magkukumpul-kumpul sila doon. Kaya ito ay nagiging sanhi ng pagkakaroon ng bukol sa baga. Kaya ito po merong mga collection of cell ay tawag ay nodules. Itong mga nodules na to, maliliit, harmless yan, at pwedeng mawalang pusa yan. Ang common causes ng inflammation sa baga, infection, tulad ng pneumonia and tuberculosis. Kaya pag nagka-pneumonia ka, nagkaroon ka ng tuberculosis, nagkakaroon ng inflammation sa baga, limbawa meron kang autoimmune disease, tulad ng rheumatoid arthritis, nagkukos ito ng inflammation sa baga at ibang organs sa katawan. O kaya meron kang allergic reaction, itong allergic reaction na to, tulad ng alikabok, mga pollen, ay nagkukos ng inflammation sa baga. Mga irritants tulad ng usok ng sigarilyo and air pollution, nagiging sanhi ng inflammation sa baga. So, itong mga inflammation na to ay nagpo-form ng nodules. Ngayon, syempre, importante tignan ng doktor yon para ma-determine yung appropriate treatment yan. Maraming kaso ng mga hindi cancerous na bukol sa baga, hindi nangangailangan ng treatment. Pero pagka yung bukol ay lumalaki, kaya nga nirekomenda ka na magkaroon ka ng H&E at meron kang tinatawag natin yung double time, yung yung nasabi ko kanina, yung sabi ng doktor mo, na bigyan ka ng test, no, yung DCSBOSU. Ito yung mga pag-aaral, tinitingnan nila kung gaano kabilis lumaki yung bukol. So, nasabi ko, halimbawa, sa loob ng 2 years, hindi naman lumalaki yung bukol, ibig sabihin, at hindi siya kumakalat, ito po ay hindi delikado. Pero doon sa result ng test, doon sa DCSBOSU, ay lumalaki at napakabilis ng paglaki at kumakalat, ito po ang sign ng cancerous. Kaya ito yung mga tinatawag nating malignant pulmonary nodules. Ito isa ng mga cancer cell. Sila ay lumalaki at kumakalat sa ibang parte ng katawan. Kaya nga po itong mga pulmonary nodules na to, kaya nagkakaroon ng bukol dahil sa inflammation, dahil sa mga white blood cells, pumunta dun sila dun sa site ng inflammation para tulungan pagalingin yung katawan. Kaya nga po, usually, itong mga maliliit na nodules na to, harmless at pwede itong mawala. Kaya nga po, pagka nagka-pneumonia ka, may tuberculosis ka, nagkakaroon ng inflammation sa baga. Kaya isang sanhi ng pagkakaroon ng bukol sa baga. Kaya dapat ma-determine ng doktor anong sanhi ng pagkakaroon ng bukol sa baga at magbigyan ka ng appropriate treatment, no? Pero pag ang nodules ay lumalaki, nagko-cause ng symptoms, nahirapan kang huminga, ganon, meron kang breathing difficulties, kailangan nirekomenda yung treatment ng doktor. Ang supplement po na vitamin C, Super B complex, importanteng nutrients yan, mabe-benefit ka dyan. Ang vitamin C at saka Super B complex, pampalakas ng immune system
at tumataas ang production mo ng white blood cells, tumutulong para labanan yung infeksyon. At ang vitamin C, tumutulong sila sa production ng collagen. Ito isang uri ng protein, napakahalaga sa healing process ng baga. At ito pong vitamin C at saka super B complex, pinoprotektahan ng cell natin mula sa damage sanhi ng mga free radical. At ang super B complex plus vitamin C, they work together para ma-convert yung food mo into energy. Ibig sabihin, energy booster yan. At ito maganda sa ating nervous system, maintenance ng ating nervous system, production ng red blood cells. At ito, ang super B complex at vitamin C, nare-reduce yung panganib ng chronic disease like cancer, heart disease, stroke, and diabetes. At tumutulong para ma-improve yung ating memory and concentration at nare-reduce yung stress level natin kung tumataas ang energy level mo pag nag-take ka ng super B complex at vitamin C. Inumin mo to 30 minutes bago ka mag-almusal once a day. Ito pong pulmonary nodules na to, itong bukol na to, nadidetect ng X-ray at CT scan. Pagka nakita yung bukol sa pamamagitan ng X-ray tulad ng nangyari sa'yo, binibigyan ka ng additional test tulad ng PET, PET. Ito pong PET scan. Ito po yung scan, isang uri ng imaging test. Gumagamit sila ng radioactive tracer at nagpuproduce sila ng image sa loob ng ating katawan. Ito'y minomonitor nila, including cancer, heart disease, and neurological disorder. Ang pulmonary nodules na hindi cancerous, ang doktor ay nagre-recommenda na i-monitor yon. Make sure hindi ito lumalaki at hindi ito nagbabago. Kaya merong mga recommended na treatment plan dyan, including surgery, radiation therapy, chemotherapy, at combination ng mga treatment na ito. Kaya para maiwasan mo yung panganib sa ma-develop yung pulmonary nodules, huwag kang manigarilyo. Ang number one leading cause ng lung cancer, smoking. At makahinga ka ng malinis na hangin. Iwasan mo yung ma-expose ka sa second-hand smoke and other air pollutant. Kumain ka ng healthy diet at saka magpapahinga ka. Huwag kang magpupuyat. Pag kulang na kulang ka sa pahinga, kulang ka sa pagkain, madaling humina ang iyong immune system. At mag-erong kang exercise regularly, at least 30 minutes, ito'y nakakatulong para lumakas ang lung capacity mo. Ang mga bukol sa baga ay pagka meron kang infection, ang karamihan po yung pneumonia at saka tuberculosis, pagka na-infect ang baga mo dahil sa TB at saka sa pneumonia, ang ating immune system magpapadala ng white blood cells para labanan ng infection. Itong white blood cells na to, nagpo-form sila ng bukol at nakikita mo yan sa X-ray. Paalala mo na po sa ating lecithin. Ang lecithin, ito'y tumutulong para ma-break down yung fats at mag-transport ito sa buong katawan at pampababa ito ng cholesterol at tumutulong po ito sa production ng acetylcholine. Ito'y neurotransmitter involved sa memory and learning at nagpo-protect ito sa ating panlaban sa brain damage. At ito'y importante ito sa ating pong attention and concentration and learning. Kaya kung nais natin maging sharp yung memory, maiwasan ng Alzheimer disease at pagiging ulyanin, mag-take po tayo ng lecithin. Ganun din po yung calcium, magnesium, pagpa-maintain ng strong bones, muscle contraction and relaxation, pang-prevent ng cramps. Ito pong calcium, nagre-regulate ng production ng serotonin. Ito'y neurotransmitter para ma-relax ang body and mind. Ito'y tumutulong sa production ng melatonin, pampatulog. Nakaka-relax ang magnesium ng ating isip at katawan at madali kang makatulog. Available yan sa Patnubay.
Alam mo itong mga pulmonary nodules na to, typically, ito'y dahil sa pagkakaroon ng peklat sa baga. Kung meron kang previous infection, previous inflammation, or injury sa baga, pag gumaling yan, magkakapeklat yan. Kaya yung peklat na yan, ito'y sanhi ng inflammation or infection. Ito'y maliliit na bilog na kaya tinawag na nodules. Ang ibig sabihin ng nodules, maliliit na bukol na bilog. Kaya nga po itong peklat sa ating baga ay 80% nito ay hindi naman cancerous at nagkakaroon ng peklat sa baga. Ito pong nodules na to, itong mga maliliit na bukol, wala naman simptoma. Pero pagka lumaki, nagkakaroon ka ng ubo, pangangapos ng hininga, at saka chest pain. Ang pulmonary nodules, ang doktor mag-order ng imaging test tulad ng X-ray and CT scan para ma-determine yung size, shape, and location. Nagre-recommenda din ng biopsy para malaman kung ito'y cancerous o hindi. Ang treatment po ng mga bukol sa baga depende kung ito'y merong pong peklat. Depende sa size, location, and growth ng peklat na yon. Kaya nga po pagka dapat ito'y laging minomonitor ng doktor kahit na hindi siya cancerous. Kaya inulit ko, para maiwasan ang pulmonary nodules sa pagkakaroon ng peklat, iwasan manigarilyo, iwasan malanghap ang usok ng sigarilyo, iwasan ang exposure sa air pollution and irritants kung maaari, magpabakuna ka panlaban sa pneumonia and other respiratory infection. At kailangan i-treat agad yung infection sa baga para hindi lumala. Kumain kayo ng mga healthy diet, mag-exercise ka regularly. Kaya nga po yung mga assessment ng doktor ay napakahalaga. At titignan nila kung meron kang family history ng lung cancer and other medical condition. Ito pong mga assessment nila, merong recommended management plan, including observation, biopsy, or surgery. Paalala mo na po sa ating crystal oil, ito'y concentrated plant extract. Ito'y nare-reduce yung anxiety, nagpo-promote ng relaxation, nakakabawas ng kirot, pamamaga, lalo na kung may arthritis ka at meron kang muscular pain. Gumaganda ang tulog mo, nare-relieve yung headache mo, naalis yung mga congestion, nag-i-improve ang respiratory health mo. Kaya magandang remedy ito pagka makatilalamunan mo, barari ilong mo, naninikip ang dibdib mo dahil sa plema. Maganda po ang ating crystal oil sa mga napaso at pagdauntog para wag kang mabukulan. Pagka kinakabag ka, bloated ka, nangangasim ng sikmura mo, pinupulikat, nasusuka ka, masakit ang tiyan mo, masakit ang puson mo, pahiram mo ng crystal oil. Hindi ka rin kakagatin ng lamok. Tanggal ang kate pagka nakagat ka ng lamok. Available yan sa patnubay. At ganun din po yung ating activated charcoal. Ginagamit ito for centuries for its medicinal property. Maganda ito sa food poisoning, pamprevent ng hangover, at ito rin po ay tumutulong para ma-absorb yung mga gas at toxins sa bituka. Kung may bad breath ka, nare-reduce yung bad breath, ina-absorb yung mga bacteria at toxin sa ating bibig at sa ating bituka. Kaya available po yan sa patnubay, sa kalusugan. Kaya nga po itong mga katanungan mo, dapat mong ang pinaka bottom line po nito ay lagi kayong magpa-check up, no? Bantayan mo yung bukol. Although hindi siya cancerous, kailangan po ito isang protocol, yung magkaroon ka ng assessment, ma-manage yung pulmonary nodule, ma-ensure ka na yung bukol na yan ay hindi magiging wild, no? Importante po na gawin mo yan.
Kaya inulit ko po kung interesado kayo sa ating mga products, pwede po kayong mag-order. I-chat nyo lang ako sa aking Facebook page. Sabihin nyo kung ano yung order ninyo at ibigay nyo yung pangalan nyo, address, yung contact number ninyo. Madi-deliver po natin yan sa LBC. Cash on delivery. I-charge sa nyo ang shipping fee. Yan po ang basta i-chat nyo lang ako, no? Ngayon po dadako tayo sa food for thoughts natin. Psalms 105 verse 4. Ang sabi, hanapin ninyo ang Panginoon at ang kanyang kalakasan. Hanapin ninyo ang kanyang muka magpakailanman. Meron tayo dapat private conversation, that is prayer. Ang panalangin, ito'y private conversation sa Diyos. Ang sekreto, kung meron kang problema, meron kang concern, meron kang secret, may heartache ka, ito po ay manalangin tayo. God ay instantly start working on your behalf. The more na tayo nakikipag-usap sa Diyos, nagiging deeper ang ating friendship, relationship sa Kanya. Kaya sabi ng Psalms 105 verse 4, look to the Lord and His strength. Seek His face always. Talking to God is like talking to someone on the phone. Magandang gabi po, nawang pagpapala, patnubay ng Diyos sa sumatin, and God bless us all.